Kinakabahan ako. Huwag ka kabahan. Sige ka, hahayaan mo bang masira yung mukha mo? Di no? Pipilipitin ko yung binti niya at sigurado akong hindi na siya makakalakad. Yun para Roxanne yan. Siya nga pala si Roxanne, classmate ko. Nakilala ko lang siya noong grade 9 ako. Madalas kami magkasama at magbiroan. Kaya napagkakamalan tuloy kami magjowa kahit hindi naman talaga. Ang hobby niya nga pala ay nagpapabali ng binti. Joke. Nagtataekwondo siya at 3 months pa lang siya dun. Ewan ko sa taong yun. Nagulat na lang ako na gusto niya mag-taekwondo. Basta ang sabi niya lang, may gusto siyang protektahan. Sino kaya yun? At ako naman, ang pinagkakabalaan ko naman ngayon ay yung baseball bat. Konti na nga lang mabe-baseball bat ko na tong si Roxanne eh. Dahil lagi na lang ako sinisipa sa binti eh. Kasama ko naman ngayon si Roxanne at may laban siya ngayon sa taekwondo. Feel ko naman mananalo siya dahil ako nga napapatumba niya. Mayroon silang belt kung napapansin nyo. Mayroong yellow, orange, green at iba pa. Sa kulay ng belt nila, dun mo malalaman ng mga rank nila. Yung black belt naman ay yung pinakamalakas sa kanila. At ang red black belt naman ay yung pumapangalawa sa black belt. Si Roxanne naman ay orange belt. Ibig sabihin, kailangan niya pa magpalakas dahil lampa pa siya. Biro lang. Pangatlo na siya sa pinakamababa sa rank. Dahil 3 months pa lang naman siya nagtatagal dun. Nang mag-umpisa ng laban nila Roxanne, makikita mo sa kanya na kinakabahan siya. Pinagpapawisan ba naman? Hindi pa nga sila nagdidikit ng kalaban niya eh. Basta ako, chill lang ako dito sa Gedli. Ginusto mo yan. Bahala ka dyan. Hindi rin nagtagal ang laban nila. Ito naman kasi si Roxanne, pumailalim ka agad. Siya nga naman ito. Kaya tuloy ang labas, natalo siya. Lumapit siya sa akin na nakasimangot. At Tingin-tingin mo dyan. Hindi nga ako nakatingin eh. nasartalo talaga yan si Roxanne eh. Nang makauwi ako ng bahay, agad na pumungad sa akin si Kuya Enzo. Basta laban mo. Huwag mo sabihin natalo ka na naman. Siya nga palang kuya kong mataas ang tingin sa sarili. Ano pa nga ba ang maaasahan kong maririnig sa kanya ngayon? Di pang mamaliit. Hindi ka ba magsasalita? Opo. Talo po ako. Ang lampa mo? Ang kwenta. Sana yan lang talaga ang kailangan mo sa kuya kong yan. Wala na sa akin ang mga sinasabi niyang yun. Umalis siya sa harapan ko at ako naman dumiretso na lang sa kwarto. Mataas kasi ang standards ng kuya kong si Enzo. Sa sobrang taas, hindi ko maabot. At habang nagpapahinga ako, biglang may kumatok sa pintuan ng kwarto ko. Roxanne, ikaw muna maiwan dito sa bahay. Huwag mo sabihin kila Mama and Dad na umalis ako Lilintikan ka sa akin. Sus, pupunta na naman niya sa girlfriend niyang si Ate Caitlyn. Ilalak ko ang pinto Dadaling ko ang susi. Matulog ka na din. Hindi na ako nagsalita at inayaan na siyang umalis. Kinabukasan, nagising ako dahil may training pa kami. Kailangan kong maabot ang black belt. Baka siguro magbago ng tingin sa akin ni Kuya Enzo. Bukod doon, matutuwa naman sa akin si Calvin. Matapos ang training namin, naisipan kong pumunta na kila Calvin. Gawa mo dito. Wow, ganda ng bungod mo sa akin na. Bawal ba magpunta dito? Baliw, may lakad ako ngayon. Parang hindi ko nasabi sa'yo na may training kami Nang ano? Imoy ko sa'yo. Joke lang eh. Sige, wala din naman pala akong mapapala dito. Kala ko fake ka ngayon. Wrong timing ka ngayon Bukas na lang. Sige. Umuwi ako ng bahay at naabutan ko si Kuya na nandun sa sala kasama yung girlfriend niya na si Ate Caitlyn. As usual, naglalandian sila dun at nasanay na lang ako. Dinaanan ko lang sila at dumiretso ako ng kwarto. Ewan ko ba din sa kuya ko? Mas pinili niya yung girlfriend niya ngayon kesa noon. Naalala ko tuloy yung dati niyang girlfriend. Hindi niya pinakilala sa amin. Hindi ko alam kung bakit Pero one time, nakausap ko siya sa phone noon at sobrang bait niya. Lagi niya akong pinapadalhan ng food at magkasundo kami. Ang kaso nga lang, hindi ko pa nakikita ang itsura niya.
Never pinakilala ni Kuya Enzo yung girlfriend niya noon sa amin. Never siyang pinaharap sa amin kahit na gustong gusto siyang makita ng parents namin. Then one day, sinabi sa amin ni Kuya na hiwalay na sila ng girlfriend niya noon. At ang dahilan daw ay nag-cheat daw yung girlfriend niya noon. Kaya ang sabi nila mom and dad, buti na lang at hindi niya pinakilala yung girlfriend niya noon. Pero parang meron sa akin na hindi niya talaga ginawa yun. Ewan eh. Ay, Roxanne, maiwan ko ulit dito sa bahay ah. Ikaw na bala dito. Ay, lagi namang ganyan siya eh. Iiwan akong mag-isa. Bantayan mo yung bahay ah. Loh, sana aso na lang ako kung magbabantay lang ako ng bahay. Bagal mo kumilos, no? Kalalaking tao. Maaga ka lang kumilos, ang yabang mo na. Sinipa ko yung binti niya at napaupo siya dun. Aray! Ba't ka ba naninipa? Kabayo ka ba sa past life? May sinasabi ka? Wala. Nang makapasok kami, wala pa naman yung prof namin. Class, may bago kayo magiging classmate. Tumayo naman sa harap ang isang babae. Matangkad siya at mahaba ang buhok niya. At ang sobrang ganda niya. Lumingin ako kay Calvin at kahit siya napanganga sa ganda niya. Hi, good afternoon. My name is Samara Ibel, but you can call me Samnal. And I'm 21 years old. Kasing age ni Kuya? Eh di ate pala namin siya dito. Pero mukha pa siyang mas bata sa akin. Sobrang ganda kasi niya at ang puti-puti niya pa. Thank you, Sam. Pwede ka nang maupo. Umupo siya sa harap ko. Grabe ang lakas ng apil niya. Napapalingon sa kanya yung mga classmate namin. Uy, bunganga mo, pasok ka ng langaw. Bigla naman itinikom ni Calvin ang bibig niya. Habang nagtuturo ang prof namin sa harap, napansin ko na kanina pa nakatitig si Calvin kay Samara. Sinisimplehan niya ng tingin to, kaya binato ka siya ng gusot na papel. Bakit? Mag-focus ka nga, hindi yung kung saan-saan ka nakatingin. Well, hindi ko naman siya masisisi dahil maganda naman talaga siya. Pero parang nakaramdam ako ng kirot sa dibdib ko. Matagal ko na siyang gusto, oo. Pero manhid siya eh. Ako tong laging nasa tabi niya pero iba yung napapansin niya.